Tingnan mo nga naman ako. Tingnan mo. Dahil kay Ada. Pambihira. Ayoko na ng isa pang gabi na ganito. Ayoko na talaga. Sasabihin mo lahat kay Mr. Bora? Sige, kung gagawin mo yun, sasabihin ko lahat kay Auntie Nergis mo. Anong gagawin ng Auntie Nergis mo pag nalaman niyang kasal na ang pamangkin niya ng 3 taon? Masasaktan kaya siya? Ha? Seryoso, binablackmail mo ko, Ruskar? Ha? Anong klaseng lalaki ka? Isang lalaki nagtatangka mabuhay lang, Ada. Ikaw ang nagpumilit na magpakasal sa akin. Sige, sabihin mo. Kung gusto mo at parehas lang tayo maghihirap sa consequences nun. Gusto mo ba yun? Eh di sige. Magdusa tayo at subukan natin. Sasabihin ko ang lahat-lahat ng detalye sa kanya. And I mean everything. Oras na para malaman ng mga taong totoo kahit na huli na nilang malalaman. Siguraduhin mong ihanda mo na ang sarili mo. Sino yan? Shh. Sige na. Ano ba? Pumasok ka na sa loob. Manahimik ka lang, okay? Shh. Bakit ang tagal mo naman, ha? Ada? Mr. Bora, kasi... Hindi ako okay. Kasi hindi talaga. Isip ka talaga. Ito kasi ang dahilan. Sige, Ruskar. Kumalma ka. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya mawawala na si Tuche. Hindi ko kaya. Tulungan mo naman ako. Ana, pakiusap. Tulungan mo ako. Ano ba? Bakit wala kayo sapatos? Sige, kalimutan na natin yan. Okay ka na ba? Sarap ng hangin. Sorry baka nakabala ako sa trabaho ninyo. Ayos lang. Wala yung Ruskar. Tara na. Ihatid ka na namin. Hindi na, Mr. Bora. Maglalakad na lang ako, okay? Gusto ko lang lumanghap ng sariwang hangin. Tamam kung yan ang gusto mo. Pero mag-iingat ka. Makinig ka sa akin. Huwag mong kalimutan. Time works wonders. Ada, salamat ulit sa pagpapatuloy mo sa akin sa bahay mo, Sobrang salamat. Salamat ang marami. Tara na, Ada. Alis na tayo. See you, Ruskar. Sige, Mr. Bora. Ingat ka. Tuche, alam na ni Bora na kay Ada ang article. Sana hindi mo masira ang lahat, Ada. Sana hindi talaga. Good night, din. Good night din. Kasi Yung tungkol sa kahapon. hindi ka tanggap-tanggap. Bora, I really agree with that. A chill runs down my back when I read it. Sobrang nagulat ako as in. Tugche. Alam mo namang hindi ko kaya ang ganitong sitwasyon, di ba? Oo, alam ko, Bora. I know it the best. But health issues, I just gave the writings in and left. Hindi ko na naisip na magkakamali ng ganito. Sino? Sino ang nagkamali? Si Sedat? Si Ali? Sino? Si Aise ba? Sino? Sabihin mo sa akin kung sino. Hindi ko masabi yan, Bora. Hindi nila kasalanan. Responsibilidad ko yun, kaya kasalanan ko. Maglalabas agad ako ng apology letter at papalitan ko ang mga pangalan sa article. Hindi na kailangan, Tugche. Huwag mong palitan. Gusto ni Ada,
na ganito na. Ada, bakit wala ka sa desk mo? Sige, tamam. Punta ka agad sa office. Sige, Ada. Okay. Tamam. Ibababa ko na to. Sige na. Okay, sige. Ada said we shouldn't change the writing because the company would lose prestige. Oh, is that so? Yeah. Magaling, Ada. Sabi na si Ada ang magiging huling assistant mo. Hindi ako nagkamali. Good job sa kanya. Pati ako rin. Napapahanga. Oo, pati ako. Tugche, si Ada gusto maging writer. At sinakripisyo niya ang una niyang article para lang hindi masira ang pangalan ng company. Halika, Ada. Pasok. You called for me, Mr. Bora? Sige, Tugche. May gusto ko ba sabihin kay Ada? Ada, sorry talaga sa nangyari. Dun sa article mo. Wala yon, Miss Tugche. Lagi namang lumalabas ang totoo sa huli. Walang problema sa akin. Wala yon. Ada, kunin mo to. You've earned it. Mr. Bora? Pero hindi ba favorite niyo ang pen na to? Oo, tama. But it's yours now. Seryoso talaga kayo? Oo naman. Ada, look. It's very pleasant na magsulat gamit ang fountain pen pero medyo mahirap din. You have to do something to not let the ink dry. Kailangan mo yung ibabad sa warm water every now and then, Ada. There's a better way. Listen. Right, Ada. May your ink never dry. Thank you very much, Mr. Bora. Sobrang salamat. Evet? Balik na lahat sa trabaho. Magkita tayo sa office ko in 10 minutes. Ipaalam niyo sa lahat. As you wish, Bora. Yes, sir. Dadalhin ko na ang pen ko. Sige. Mahal kong pen. Oh, ang bigat. Should I write something for you? O para sa sarili ko. Tugche, Alam mo ba na malapit na akong mabaliw dito? bakit? Ang tagal ko na nagsusulat. Ako ang chief editor dito. Lagi lang sinasabi ni Bora na maganda, yun lang. Tapos binigay niya yung pen niya kay Ada. Pero hindi ko na maintindihan to, okay? Sinabi mo dati gusto mong paalisin siya. Sabi ko okay. Tapos naging magkaibigan kayo, biglang naging magkaaway. Hindi ko alam kung anong gusto mo mangyari. May kakaiba sa babaeng yon, Ruskar. Ramdam ko yun. May lalabas na kung ano sa kanya at ikaw ang tutulong sa akin. Grabe. Hello po, manager. Kita mo ba ang nangyayari sa social media? Check mo ang festival.net agad. Nagbibigay ba tayo ng citizenship tapos nakakalimutan na lang, Jalal? Nako, hindi po ganun, sir. Sinecheck naman namin paminsan-minsan. Huwag kayong mag-alala. Alamin ko agad ang dahilan at i-check ko ang mga couple na nasa file. Sisiguraduhin ko po yun sa inyo, sir. Makakaasa po kayo sa akin, okay? Gagawin ko po yun. Pangako po yan. Tugche Dickman. Tugche Dickman. Yes, my friends. Naabot na natin ang pinakamaraming take count sa white marriage file na to.
Especially with the writing, with Tugche's signature. Congratulations, Sultan. Bagay na bagay sa'yo. Come on. Ganito kasi, oo, mataas ang tick count pero hindi sa akin yun. Nagkaroon ng pagkakamali. Sabi ni Bora, lumabas ang pangalan ko. Pero si Ada talaga ang nagsulat ng article. Kaya naman, hindi ako ang dapat na i-congratulate niyong lahat, kundi si Ada. Salamat. Wala yun. Iniisip ko na dapat manatili tayo sa relationship team. Pero kailangan din natin ng bagong topic para doon. Ano? May idea kayo? Mr. Bora, heto po. Binigay ito sa akin habang papunta ko rito. Ano yan? Pwedeng ibigay mo sa kanya? Okay, here you go. Arrow of the Eros. Nagpa-fortune tell ako. 3 taon nang nakalipas dyan din sa lugar na yan. What do they do exactly? Kasi, bali ganito, sinasabi nila na alagaan ang isa't isa, touch each other, makinig sa isa't isa at mga ganun. Pero 10,000 lira ang bayad para sa couple. 2 taon na nakalipas. Of course! Of course! Ano? Kita mo? Si Vildan yan. Huh? Nag-iba lang ng buhok, pero siya talaga yan, si Vildan. Sino si Vildan? Kaya niya lang naman ang kahit anong scam. Nawala siya ng ilang panahon. Ngayon nagbebenta siya ng pag-asa na parang folding screen to. So hindi siya relationship therapist? Sabi ko scammer siya, Tugche. Sinabi niya na nga eh. And she's hitting people in their soft spot. Ang pag-ibig. Pero matalino siya. Ang pag-ibig, ilusyon lang. Pinapaniwala niya ang mga tao gamit yon. So, ilusyon lang ang pag-ibig? Ano namang kalokohan yun? Kaiyak, nagsisimula na kayo magkaintindihan kahit hindi nagsasalita. And you've started to talk too much, Evren. Evet, Mr. Bora. Ada, iabot mo yung brochure. Okay, may I? Siyempre. Ada, tawagan mo ang lugar na yan at mag-book ka for 2 people. For 2 people, tamam. Tugche, available ka ba? Yvette, Good. Punta tayo sa Arrow of Eros. Tingnan natin kung anong ginagawa ni Mrs. Vildan. oo, sige, pumunta tayo. Feeling ko may magandang mangyayari doon. I can feel it. Mr. Bora, pupunta ka doon kasama si Miss Tugche? Sa tingin ko kasi mas okay kung mag-isa ka lang na pupunta doon. Tingin ko kasi mas bagay na mag-isa lang. Feeling ko lang naman. Dapat ba ako magpatato ng biztheboil.net din? Dapat ba? Naku, sobra naman yun. Mapapansin lang lalo. Oo, siguro nga. Kaya naman bilang couple kaming pupunta ron. Tingnan natin ang lugar na yon.